tapos na yung aking kape. Ayusin ko na lang ulit yung nasira ako kasi yan. So, back to my kwento. Ayun na nga, nakita ko siya, silip siya na silip sa kitchen, parang may hinahanap. Sabi ko, may pagkain naman na pwede siyang may makuha, yung mga ramen, kung ano-ano yung mga nandiyan sa ko, yung ilulutuin na lang ba. Or hindi siya sumilip sa rep. Tapos ewan ko kung hinahanap niya. Chinek ko nga yung dalawang kamay, tumayo na ako, sinabihan ko na, hindi ko naman siya sinisigawan. Malumanay naman ako nagsasabi na, hindi mo to kwarto, sabi ko, paulit-ulit Nung chinek ko nga yung dalawang kamay, kinuha ko yung malaking scissor ko, ipanggupit ko dito. Tapos talagang naglalagay, hindi naman, hindi intention, no? Hindi ko na inaano na, kasi safe nga po ang naiisip ko dito, safe. Tapos, nagulat na nga ako na ayaw pa rin niyang umalis. Paulit-ulit na ako sa sinasabi ko na hindi mo to kwarto, hanggang sa lumalakas, yung parang nagagalit na ba ako. Ganyan. Di sabi ko, na, uy, ang sarap. Tapos, ang tagal niya bago, siguro umabot ng 5 minutes mahigit. 10 minutes bago siya nakalabas ng kwarto. Kasi 2:00, nagising ako, nung nakita ko siya, 2 a.m. siguro, 2 a.m. Tapos, nung napalabas ko siya, magto-2:10. Pinipilit ko siya lumabas. Hawak ko na yung gunting ko, nasa likod, nasa likod ko na ng dalawang beses na nangyari, 3 beses na yata nangyari sa akin to noon. Pero hindi ko nakita yung isa, yung dalawa, ay yung pangalawa, kasi nakapasok na talaga. Hindi niya alam na nandun na ako sa kitchen ko. Andun yung lagayan ng kutsilyo. Kumuha na ako doon. Nasa likod ko na. Ewan ko ba, siyempre alam niyo, dapat ganun maging alerto po kayo sa, huwag kayo maging